So hello sa inyo guys and welcome to Cycling Voyage. So bali sa video ito meron lang ulit tayong i-review. So lately kasi pinadalhan kasi tayo ng CycPlus ng package. So bali ito nga palang ipinadala nila, isang electric air pump. So tara pag-usapan natin to. Okay, so bago natin to buksan, pag-usapan muna natin itong about sa brand ng CycPlus. So bali itong CycPlus nga pala ay isang Chinese bicycle brand na nag-o-offer sa atin ng iba't ibang klaseng bike accessories. Nandiyan na nga yung mga bike computers, mga iba't ibang mga bike trainers, and syempre kasama na rin itong mga electric air pump. So about naman sa lineup ng kanilang mga electric air pump, bali meron na rin naman silang tatlong na i-release. Pero ang pinadala nga nila sa atin, itong pinakabago nila na CycPlus Cube. So bago natin ulit buksan, tignan muna natin yung box. So sa harapan makikita natin yung CycPlus and then yung model niya. Tapos iba't ibang info sa gilid about sa kanilang brand. And kung mapapansin nyo, medyo nalukot na yung box. Actually guys, medyo matagal na rin kasi sa akin talaga tong product na ito eh. Ngayon ko lang nagawa ng video kasi maraming mga nangyari nitong nakaraan. Okay, so tara buksan na natin. Okay, so nasa harap na natin itong air pump. So bali kung makikita nyo nakalagay siya sa isang jelly case. So according sa CycPlus, ang purpose daw nito is para daw hindi mapaso yung ating mga kamay kapag uminit na siya. And siguro para hindi na rin agad-agad madamage kapag alam mo na nalalaglag. So mamaya na yung tanggalin muna natin to. Okay, so about naman sa kanyang itsura, wala naman siya gaanong design. Meron lang CycPlus branding sa unahan. Tapos ayun na, napaka-minimal lang talaga tignan. And then ayun nga, USB Type-C na rin siya. So maganda to kasi common na rin to eh. Tas nandito naman yung kanyang button. Nawang kagandahan naman dito sa kanyang button, hindi naman siya naka-expose, kumbaga nakalubog siya. Kaya wala talaga masyadong chances na mapindot natin siya accidentally. Or kung mapindot man, eh 3 beses natin siya pipindutin bago natin mabuhay. Or kung mapindot natin ng isang beses, after 3 seconds na hindi nito masundan, mamamatay na rin siya, which is magandang move. And about naman sa kanyang form factor, napakaliit lang din talaga sa personal yung pump na ito. As in mga kasing lakihin lang din niya yung mga disposable babes ngayon. And since maliit nga siya, kasyang-kasya siya kung saan mo man ilagay. Sa mga saddle bag or sa jersey. Kaya ayun, napakaganda. Actually, mas portable pa nga ito compared dun sa mga hand pump eh. Kasi yung mga hand pump masyado kasing mahaba yun. So dito naman sa part na ito, dito naman ipinapasok yung pito para ayun nga mahanginan. And ayun, buksan muna natin ito. So bali yan, ganyan yung itsura niya kapag binuksan sa loob. Meron siyang kasamang pin at saka itong rubber na ito. Now actually pwede rin itong gamitin sa parehong shader o kaya sa Presta. Meron ka lang dito mga gagawin. So kapag shader yung inyong bulb, bali babaliktarin mo lang itong rubber na ito. So kung sa shader mo siya gagamitin, dapat yung ilalagay mo sa unahan is itong mas malaking butas. Tapos tsaka mo ikakabit itong gold na pin na ito. At the same time naman, yung mas maliit naman na butas yung ginagamit sa Presta, tapos itong pin tinatanggal na siya. As in pag Presta bulb hindi na siya kailangan. So ayun, ganun lang siya kadali. Okay, so bago natin ituloy yung unboxing, tignan muna natin yung iba pa mga kasama nito sa package. So dito meron tayong USB Type-C, and then meron tayo ditong isang rubber na pinakita ko sa inyo kanina. And actually meron pa tong isang pin talaga na iwala ko na lang din. So bago natin gamitin, tignan muna natin yung kanyang weight. So bale 98 grams nga pala siya. Pero sabihin natin pag naka-Presta valve ka tapos tinanggal mo yung pin, mababawasan siya ng 1 gramo. Okay, so yung pinakaabangan talaga natin dito is gaano nga ba siya kalakas at gaano nga ba siya katagal. So tara, tignan natin. So by default ay low-bat siya nung dumating sa akin. Kaya yun nga, bago natin gamitin, chinarge ko muna siya. So from 0% bago mag 100%, inabot siya ng I think mga 32 minutes bago siya ma-full charge. So bale meron siyang 300 mAh na battery, and personally ako hindi ko alam kung gaano yung kalakas para sa isang device na gaya nito. And yun nga pala, I think parang hindi rin maganda ito gamitan ng fast charger kasi baka masira siya eh. So ayun, tara gamitan na natin siya.
So bale may ginamit tayong bike dito, so ginamit muna natin yung Winspace G2 for example. So bale pinilat ko talaga yung bike, as in tinanggalan ko talaga totally ng hangin para makita na rin kung gaano nga ba siya tatagal. Okay, so ayun, bale tapos na nating hanginan yung dalawang gulong. So isa sa mga napansin ko dito sa paggamit sa kanya, unang-una madali lang siyang gamitin talaga. As in, yun nga, ipapasok mo lang yung nozzle niya dun sa pito and then ayun, nahahangin na siya. Unlike minsan doon sa mga hand pump na yun nga, meron ka pa mga iikutin, meron ka pa mga ilalak, tapos ayun nga, ipapump mo pa mano-mano, kaya matagal. So dito, kung ito ang gagamitin mo, maaaring mas mapadali yan. And second, yun nga, mas malakas yung ibinubuga niyang hangin kung i-compare natin doon sa mga mano-mano na hand pump. At the same time, wala ka na rin lang gagawin. Antayin mo lang talaga na humangin yung gulong. So masasabi ko rin talaga na mas convenient siyang gamitin, as in mas madali siyang gamitin kung i-compare doon sa mga mano-mano na hand pump. At the same time, ayun nga, mas maliit siya. Kumbaga lusot na lusot siya kung saan mo man ilagay. And then magaan din naman. Unlike minsan sa mga hand pump na doon mo lang mailalagay sa ilalim ng battle cage tapos may tendency pa na mahulog. Kaya for conveniency, napakalaki talaga ng lamang nito. Yun nga lang, meron lang din akong mga ibang napansin tungkol dito. Unang-una is yung vibration niya. As in, napakalakas niya mag-vibrate. Kaya kung halimbawa meron kang problema sa nerves gaya ko, I'm sure na medyo may hirapan ka rin dito kahit papaano. Second is yung battery life niya. Actually guys, nakalimutan ko palang sabihin na meron nga palang iba't ibang mga indicator yung kanyang battery life. So dito sa button niya, meron kasi itong LED light eh. Kulay green siya kapag naka full charge, kulay orange naman kapag medium, and then kulay pula naman pag malapit na malobat. So ilalagay ko na lang dyan sa screen yung mga indicator na yan. Actually kanina nung ginamit ko siya, 100% siya. Tapos nung pagkatapos kong gamitin, after lang ng dalawang gulong, nagkulay orange na siya. Tapos after na mga ilang pahinga, ayan, kulay ano na ulit siya, kulay green. So ibig sabihin, pwede nating masabi na after ng dalawang gulong, 30% na agad yung nakain niya sa battery. Partida, ang gamit ko pa lang naman na gulong is 29er na 1.95 yung lapad. Now pwede naman maging magkaiba yan, depende sa size ng gulong eh. Kung halimbawa naka road bike ka na maninipis ang gulong, pwede nating masabi na pwede mo itong mas magamit ng mas matagal sa isang ride. And at the same time, kung sakaling ang gagawin mo lang naman is yung dagdag bawas lang naman ng hangin, hindi yung parang pagka nabutasan ka tapos full flat talaga. Although kung halimbawa medyo malaki-laki yung gulong mo, sabihin nating mga plus size o kaya naman fat bike, ayun, baka mas mabilis lang sa'yo maubos ito. So yun lang yung mga disadvantage na nakita ko. And isa pa nga pala sa nakita ko dito, wala nga pala siyang tinginan kung ilang PSI na siya. So bali wala siyang PSI indicator. Kaya ayun, habang naghahangin, medyo kapakapa lang muna. Actually, bantay sarado nga ako kanina habang hahangin ako kasi since medyo may kalakasan nga yung hangin niya, tapos wala pang indicator, baka mapasobra yung hangin, sumabog. So ayun, I think isa yun sa dapat i-improve dito. And bago tayo magtapos, magkano nga ba talaga yung presyo nitong Cycplus Cube? At kung saan nga ba natin ito mabibili? Actually guys, wala kasing store si Cycplus sa Shopee at Lazada eh. So mabibili lang natin ito sa kanilang website. And yung kanyang price, $89 or kung sa peso ay 5,000 pesos. And para sa price na yun, sulit ba talaga siya? So para sa akin ay sulit naman siya kahit papaano. Kasi ayun nga, napakalami talaga niyang convenience compared dun sa mga hand pump. Kasi ayun nga, mas madali siyang gamitin, yung form factor niya maganda. And about naman sa kanyang power, medyo hindi rin naman ako naging concerned dun eh. Kasi yun nga, kapag nag-ride naman tayo, minsan yung iba sa atin nagdadala ng power bank para sa ating cellphone. Yung mga power banks naman, kayang-kaya naman ito eh. Kaya naman nila itong i-charge. Kaya kung halimbawang sabihin natin siniseryoso mo talaga yung pagbabike, para sa akin ay napakagandang investment nito. Yun nga lang, syempre depende pa rin naman sa ano mo yan eh, status mo yan eh.
Kung halimbawa kung hindi mo naman masyado sineseryoso yung pagbabike, hindi ka naman talaga yung parang batak talaga, o di kaya naman hindi rin ganun kalaki yung kinikita mo, para sa akin pwede namang magtiyaga na lang muna doon sa mga hand pump. So ayun, based na lang din sa mga narinig nyo kanina na mga advantages and disadvantages niya, nasa sa inyo na rin naman yun kung bibilhin nyo siya o hindi. And again, kung nagbabalak kayong bumili nito, nandyan nga po pala sa description yung link ng kanilang website. So bisitahin nyo na lang mamaya. So ayun, hanggang doon na lang muna. And kita na lang po ulit tayo sa ating mga susunod na video. So ayun lang muna, this is Cycling Voyage. Goodbye.